alam ng background ng ating speaker, kunting background lang po. Siya po ay isang BSc graduate in year 1987. Bible School graduate din po siya noong year 1991. Isang part-timer networker since 1992. And then, gospel minister din po siya since 1986 with honors causa. Ayan. So, ayan po, hindi ko na po patatagalin ang ating powerful speaker. Walang iba po ay si Pastor Danilo is Amorao. Ayan. Ayan, matagumpay na gabi. Dinig po ako, Ma'am Elisa? Opo. Malinaw po, malinaw? Malinaw po. Merry Christmas po. Yan, Merry Christmas din po. Ayan, Merry Christmas sa ating pong lahat na narito sa loob ng ating webinar. Ayan. At talagang kakaiba po ang crowd one, ano? Kahit na po ilang oras na lang magpapasko na. Ayan, meron pa rin tayong webinar. Thank you very much po sa inyo pong lahat na pumasok dito. At alam ko po napaka-busy natin. Meron tayong patuloy na times para po sa ating pong webinar. Thank you very much din sa ating 01 ng Sir Eddie. Merry Christmas, ano? Sa 02, yan, 03, 04, 05, 06, lahat na ng ating mga leaders. Thank you very much. So, yung mga lahat po ay busy. Hindi po tayo pakakatagal ngayon at tayo po ay dadak agad sa ating pong napaka-importanteng message or crowd one presentation ngayong pong December 24, ilang oras na lang at December 25 na. Okay, let me allow me to share my screen. Okay. So sa ating pong pagpapatuloy, invite ko po kayo sa December 26 sa ating pong YouTube channel, sa Doc Dan Videos YouTube channel, December 26 po, sa Sabado po, December 26, 4 p.m. po, 8 a.m. dyan sa UK at 9 a.m. sa Central European Time, ay ang ating pong special guest no other than my beloved, my pinagmamalaking sponsor, Pastora Marites de Chavez. Ayan. So, ngayon pong gabi ay pag-usapan po natin ang napakahalagang paksang ito. Po, bakit may Pasko? Bakit may Pasko? December 24, 2020, a crowd one Christmas presentation by yours ng inyo pong lingkod. So simulan po natin sa ganito at maraming salamat sa prayer ni Sir Eric sa ating opening prayer. So ngayon pong gabi ay of course para malaman natin at masagot natin yung ating topic, bakit may Pasko? Siyempre hindi tayo lalayo, pupunta tayo sa salita ng Diyos. Una po, ang lahat pong yan ang pinagmulan ay prophecy. Pag tinagalog natin, hula. At yan po ay nasa banal na kasulatan. Mula sa Old Testament hanggang New Testament, inihula po na merong isang lalaki o merong isang sanggol na ipapanganak ng isang babae, ng isang dalaga. At yan po ang ating mga titingnan, puro prophecy. Kaya nga sabi po pagdating sa aklat ni Juan, dun po sa 1 chapter 1 verse 14, yung verbo, dati salita lang po ibig sabihin hula ay naging tao at siya'y nakasalamuha ng maraming tao nung panahon na yon. Naganap po ang hula. So ibig sabihin po, nagpasimula po ang lahat ng yan sa tinatawag na prophecy. Okay? Now, nang dumating po ito po yung isa sa mga prophecy, sa Matthew chapter 1, verse 23, isa po sa paborito kong verse sa banal na kasulatan, ito po ay prophecy, hula nung panahon na yon, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugan po ng Emmanuel ay kasama natin ng Diyos. Sa wikang banyaga, God
is with us. Yan po yan. Isa po yan sa tinatawag na prophecy nang hindi pa ipinapanganak ang dahilan ng Pasko. Sa wikang banyaga po, Matthew chapter 1 verse 23, a virgin will become pregnant. Sabi po natin sa Tagalog kanina, dalaga, ibig sabihin hindi pa nakapag-asawa, hindi walang asawa. No po, a virgin will become pregnant and have son, and he will be called Emmanuel, which means God is with us. Po. Sa sumunod pong talata, gagamitin ko po ang salitang Atsuya. Ang sabi po ng marami, Korean word or Japanese word. Hindi po. Ito po ay isang Kapampangan word mula sa salitang Emmanuel. God is with us. So, Atsuya. Yan. Ang sabi po ng Hebrew chapter 13 verse 5, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ito pong Hebrew 13:5 na to ay nandyan din po sa Deuteronomio, nandyan din po sa Old Testament. Na sinabi na rin po yan, na sabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man, or I never leave you nor forsake you. Nung pong Old Testament, parang imposible ito. Papaano tayo hindi iiwan? Papaano tayo hindi pababayaan ng Diyos? Sa panahon nila Moses, yung presence niya ay come and go. Na po, ang pangako niya, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So tingnan po natin, kasama po yan sa prophecy na nangyari bakit nagkaroon ng Pasko. So pupunta na po tayo sa tinatawag na fulfillment. No? Pupunta na po tayo sa tinatawag na kaganapan bakit nagkaroon ng Pasko. Una po, tingnan natin ang unang Pasko. Ito po. Unang Pasko. Ang unang Pasko po ay matatagpuan natin sa Lucas Kapitulo 2, ang pagsilang ni Jesus. Basahin po natin. Nang panahong yon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cirenio ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. So nung pong panahon nito, nagkaroon po ng census. Kailangan magpalista, kailangan na mag-register po ang lahat. Sa verse 4, mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay nagdadalang tao. So dito po sa panahong ito ay nagdadalang tao na po si Maria. Habang siya ay, and take note po, no? Sabi po rito, pumunta si Jose sa Judea, sa Bethlehem, sa bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Gusto ko pong makita po nyo rito, itong verse 5, kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa. So hindi pa po niya asawa si Maria. Wala pa pong nangyari sa kanila bilang mag-asawa. Pero nung panahon na yon, si Maria po ay nagdadalang tao. Okay? Gusto ko po na maging maliwanag po sa atin yon. Sa verse 6, habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganak ni Maria. Ano po? Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ganito po, punong-puno ang mga bahay panuluyan nung panahon na yon. So wala pong magpatuloy sa kanila. So sila po sa kasaysayan ay walang choice kundi manganak si Maria doon po sa koral ng mga hayop. Manganak doon sa bahay o kulungan ng mga hayop. Ano po?
Yun po ang nangyari, ang natawag na sabsaban. Sa pagpapatuloy po natin, sa Matthew chapter 1 verse 1 to 2 naman, basahin po natin ito, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas, pag sinabi pong pantas, mga matatalinong tao, mga wise men, mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, yung pong star, Kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Sa verse 3 po, nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kasi po ang nasa isip ng hari, politika, na mayroong ipapanganak na magiging hari. Kaya nang mabalitaan ito, siya po'y naligalig. At gayon din ang buong Jerusalem. At tinapunin niyo ang verse 4, kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po. Verse 7, nang mabatid ito, palihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapuntan niya sa Bethlehem na ganito ang bilin, hanapin ninyong mabuti ang sanggol, kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ano po? Sa verse 10, gayon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang star, ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso, at mira. Mga ka-crowd one, mga kabayan, ito po ang tagpo ng unang Pasko na merong mga pantas. Bisan po meron tayong kanta, yung kantang ang Pasko ay sumapit, may 3 haring nagsidalaw at may mga pangalan pa yung hari. Pag binabasa ko po ang banal na kasulatan, wala akong makitang hari na dumalaw kay Jesus nang siya po ay pinanganak, kundi mga wise men, mga pantas. At ang sabi po ng banal na kasulatan, hindi 3, sabi dito mga. Ibig sabihin, higit sa isa. So, at sila po ay hindi mga hari, kundi mga matatalinong tao. At paano sila naging matalino? Ang ginawa po nila, sinundan lang nila yung star, yung tala, yung bituin. At yung star na yun po ang naging guide nila hanggang makarating sila sa kinaroonan ng bata. Sa panahon po natin ngayon, bigyan ko lang po ito ng typology. Sundan po ninyo ang tala, dadalhin kayo sa kinaroroonan ni Jesus. At ang tala po sa ating pong kapanahunan ngayon ay ang salita ng Diyos, nang sabi ng kanyang salita mismo, ito ay ilaw sa landas na ating dinaraanan at siyang magdadala sa atin sa kinaroroonan ni Jesus. Ito pong tala na to, ito po ang Word of God. At kapag po sinundan ninyo ang Word of God, makikilala ninyo kung sino ang Jesus na ito na pinanganak 2,000 more or less 2,000 years ago na ang nakararaan. At tulad po ng mga pantas na to, pag nakilala ninyo ang bata at nakilala ninyo si Jesus, ano pong sabi rito? Nagpatira pa sila. Nagpatira pa po. At sinamba ang bata. Sinamba. Ang sabi po ng banal na kasulatan, walang ibang sasambahin kundi ang Diyos. Pero ito pong mga matatalinong ito ay nagpatira pa at sinamba ang bata. At maliwanag po rito, mga kakrowdon, mga kabayan, hindi po yung ina ang sinamba. No, excuse me po, lilinawin ko lang yon. Nakita nila ang bata sa piling ni Maria. Pero ang maliwanag na sinasabi po rito, nagpatira pa sila at sinamba ang ina, hindi po. Si Maria, hindi po. Ang sinamba si Jesus, yung bata. At ang maganda pa po rito, ito po,
Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Ako po, nung magsilang ang aking pong asawa, ang niregaluhan ko po siya eh. Siya ang niregaluhan ko ng bulaklak, hindi yung anak ko. Pero dito po, yung matatalinong tao, nang natagpuan nila ang bagong panganak kasama yung mag-ina, no? Ang kanila pong niregaluhan ay yung bata. Ang niregalo po nila yung ginto, insenso at mira. Yan po ang unang Pasko. Pagpatuloy po natin. Sa verse 12 ng Mateo chapter 2, nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa magitan ng panaginip na wag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kabayan, mga crowd one, may nag-warning po, may nagparamdam doon sa matatalinong tao na nagpatira pa, sumamba kay Jesus, nagbigay ng regalo, na wag na silang babalik kay Herodes. Kasi po ang Herodes, meron pong masamang plano. At pinaalam po ng Diyos yon sa mga talino. Kaya ang sabi po rito, pagkatapos nilang makilala, sinamba at binigyan ng regalo si Jesus, ito po maganda rito, nag-iba na sila ng daan pauwi. Si Herodes po rito, sa kasaysayan pong ito, ay typology ng kalaban ng Diyos. Typology ni Satanas. Po? Ito pong mga tao nakakilala kay Jesus at nagpatira pa, sumamba at nagbigay ng regalo, nag-iba na po ng daan pauwi. Kabayan, ka-crowd one, kapag nakilala mo si Jesus, mag-iiba po ang iyong buhay. Mag-iiba na po ang daan na tinatahak mo. Ang buhay mo ay mapupuspos ng kaligayahan, mapupuspos ng kagalakan, mapupuspos po ng katagumpayan. Yan po ang katotohanan. Pagpapatuloy po natin, yun po ang unang Pasko. Po? Unang Pasko. Hindi na po natin nabasa doon na yung unang Pasko na yon, yung mga anghel po ay bumababa at sila po ay nangangaral o nagbibigay ng mabuting balita na ipinanganak ngayon ang tagapagligtas. Puntahan po natin po ang unang Pasko, ang ikalawang Pasko. Ang tinignan po natin kanina ay unang Pasko. Napakasaya. Ang mga anghel sa langit nag-aawitan. Tuwang-tuwa. Maging doon sa kabukiran, ang mga pastol ay nag-aawitan. O come ye faithful, come to Jerusalem. Parang napakasaya po ng unang Pasko. Sundan po natin ang ikalawang Pasko. Sumunod na Pasko po, sa maniwala't kay tindi, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga ka-crowd one, ang sumunod na Pasko ay puno po ng iyakan, puno po ng kalungkutan. Bakit po? Tinataya po na yung pagdalaw na yon ng mga pantas ng matalinong tao kay Jesus ay nasa pagitan po ng 1 taon hanggang 2 taon ng pagkapanganak ni Jesus. Ano po? Pagkapanganak ni Jesus. Ngayon po, itong ikalawang Pasko na to, sumunod na Pasko, iyakan, kalungkutan. Bakit po? Kasi hindi nag-report yung pong matatalinong tao kay Herodes. Si Herodes po, ayon po sa history, ay nagalit. At siya po ay nag-utos sa kanyang mga kawal dahil ang akala niya napaglalangan siya ng mga pantas, dahil ang akala niya ipinanganak na yung papalit sa kanya bilang hari. No? Politika pa rin. Bilang hari, nagalit po si Herodes. Ayon po sa history, inutusan niya ang lahat ng kanyang mga kawal mula 2 taon pababa, gulang na bata ay patayin. Opo, lahat ng bata na 2 taong gulang pababa ay patayin. Ayan po. Kaya pag binasa po ninyo ang history, wow, iyakan dito, iyakan doon. Bakit nanay ka aagawin yung baby mo pagkatapos hagis at ispadahin, tutusukin ng espada, hagis, na po, pagpuputol-putulin. Anong klase po? Iyakan. Ang sumunod na Pasko, kalungkutan, sigawan dito, sigawan doon. Bakit po? Dahil nagalit si Herodes.
Pinapatay ang lahat ng batang 2 taon pababa. At salamat na lamang merong nag-guide kay Jose at kay Maria na nung panahon na yon na pinatatakas sila. At si Jesus po ay hindi napasama doon sa mga napatay na sanggol sa ikalawang Pasko. At para hindi po tayo magtagal, puntahan natin ang Pasko ngayon. Mga crowd one, kung ang Pasko, unang Pasko ay napakasaya, ang ikalawang Pasko ay puno ng iyakan, kalungkutan, ang Pasko po ngayon ay pwede ka pong sabihing miserable. Bakit po miserable? Saan kayo makakita na tinatawag na birthday celebration, wala yung celebrant? Ang lahat nagbatian ng Merry Christmas, pero ilan po yung nakaalala sa birthday celebrant? Diba sinasabi natin yung Pasko ay kapanganakan ni Jesus? Bakit maraming nagdiriwang kapag po December 25, sila ang nagbabatian, sila ang nagbibigayan ng regalo, yung mismong may birthday, hindi man lang nabati at hindi man lang naregaluhan. Kaya sinasabi ko pong miserable. Kaya sinasabi ko pong miserable. Bakit po? Ang naging sentro po ng Pasko ngayon ay si Santa Claus. Nawala na ang sentro doon sa tunay na dahilan ng Pasko. Ang naging sentro po ng Pasko ngayon ay regalo. At maganda sana kung regalo ay para doon sa birthday celebrant, pero ang nangyari po ay hindi naman para sa birthday celebrant. Ang naging sentro po ng Pasko ngayon ay mga ilaw, mga pailaw at mga pagkain. Naging miserable po. Ang sabi ng iba, hindi naman talaga December 25 ipinanganak si Jesus. Tama po. Hindi naman po sinabi ng Bible na December 25 siya ipinanganak. At hindi na po isinulat yan sa banal na kasulatan kasi hindi naman po yan makakatulong sa ating kaligtasan. Ang mahalaga po dumating si Jesus. At kapag pinag-aralan natin ang December 25, napakalamig sa Israel. Hindi pwedeng magpastol sa ilang yung mga tupa, napakalamig. Kaya po merong diskusyon dyan na hindi naman talaga December 25. Pero hindi po yan ang issue. Ang issue po ay dumating si Jesus at siyang naging dahilan ng Pasko. Kaya meron tayong tinatawag na Pasko. At ang pinakamaganda po na kahulugan ng Pasko, God is with us. Ano sabi doon sa Matthew 1:23? Ipapanganak ang isang sanggol na lalaki ng isang dalaga at tatawagin Emmanuel. Nang ibig sabihin, God is with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Yun po ang pinakamaganda. Bakit may Pasko? Ang Diyos ay sumasa atin. At ang kailangan, makilala mo siya na dahilan ng Pasko, tinitiyak ko sa iyo, mag-iiba ka na rin ng daan pauwi. Tulad ng mga matatalinong taong ito, na nang makilala nila si Jesus, nag-iba na sila ng daan pauwi. So make a difference. Marami po tayong example. Sa banal na kasulatan po, mga taong nakakilala sa Diyos. Napakatapat sa Diyos. Isa po dyan sa picture na ito ay si Daniel. Napakatapat sa Diyos. Hanggang ang hari ng panahon na yon ay gumawa ng batas na wala munang sasamba, wala munang mananalangin, wala munang tatawag sa kanilang Diyos. Pero hindi mapigilan ng Daniel. So may nagsumbong tuloy sa hari at sa galit ng hari, itinapon po si Daniel sa mga gutom na leon. At alam natin ang kasaysayan. Sa gitna ng gutom na leon, hindi man lang po nagalusan ng Daniel. Bakit po? Kilalang kilala niya ang Diyos niya, tapat na tapat siya sa kanyang Diyos at talagang pinaglilingkuran niya. Isa pa pong halimbawa natin, mga ka-crowd one, ay ang magkakaibigang Shadrach, Meshach at Abednego. Noong kanilang kapanahunan, gumawa rin ng batas ang hari
na kapag narinig nila yung tunog ng trumpeta, sila ay dapat sumamba, magpatira pa doon sa Diyos ng hari. Ngunit itong tatlong magkakaibigan, kilala nila ang Diyos na buhay, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Moses, ang Diyos ni David. Kaya nang tumunog yung trumpeta, nagkataong nasa plaza yung magkakaibigan. At lahat ng tao ay nagpatira pa dahil takot na takot sila sa utos ng hari. Pero itong tatlong magkaibigan, nanandigan sila, nakilala nila ang Diyos, na ang Diyos nila ay buhay, na ang Diyos nila ay makapangyarihan. So, sa kwento, nakarating sa hari ang ginawa nila at galit na sila po'y pinadakip ng hari at pinagapos. At ang sabi ng hari sa kanila, Shadrach, Meshach, at Abednego, sino ba ang pinagmamalaki ninyo? Sumagot yung tatlo sa Daniel chapter 3, sabi nila, wala po kaming pinagmamalaki, kundi kilala lang namin ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na buhay, hindi po pwede kaming sumamba sa sino man pang Diyos. So ang sabi ng Balang Kasulatan, na mula sa galit ang hari, pinagapos ang tatlo. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga kawal na painitin ng 7 beses ang higanting pugon. At nung mainit na yung pugon, inutos niya sa kanyang mga kawal, itapon si Shadrach, Meshach at Abednego sa higanting pugon. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga kakraudwan, ang unang namatay ay yung mga kawal na nagtapon sa kanila sa pugon sapagkat napakainit ng apoy. At nung nandoon na sa gitna ng apoy, ang tatlong magkakaibigan, nanlaki po ang mata ng hari. Sabi niya, kawal, kawal. Di ba 3 lang ang pinatapon ko? Opo, kamahalan ang sabi ng kawal. Bakit 4 ang nakikita ko? Bakit 4 ang nakikita ko? At yung 3 na magkakaibigan, wow, nagsasayaw, kumakanta doon sa gitna ng apoy at meron silang kasamang isa pa. Mga ka-crowd one, mga kabayan, kaya po itong message na to napakahalaga. Bakit may Pasko? Ang dahilan po si Jesus ay bumaba sa lupa at mula nung siya ay bumaba, ang Diyos kasama natin. At pag nakilala mo siya, ano man ang kalagayan mo ngayon, malayo ka man dyan sa iyong mga mahal sa buhay, OFW ka man, o sa ganitong panahon meron kang malalim na problema, sa ganitong panahon, nandiyan ka sa kahirapan o nasa sakit karamdaman ka man, pag nakilala mo ang dahilan ng Pasko, tulad ni Shadrach, Meshach at Abednego, sasamahan ka kahit sa gitna ng mabangis na hayop, sasamahan ka kahit sa gitna ng apoy ng problema, sasamahan ka kahit sa gitna ng madilim na kalagayan. Kaya mga crowd one, tandaan nating lagi, make a difference. Believe. Ang dahilan ng Pasko, si Jesus. And He's always there. Kaya paborito kong salita, at suya, God is with us. Kapag nakilala mo siya, at sinamba mo sa isang Biblia at makakuha ng kaparaanan, sasamahan ka niya. Sapagkat ang kanyang pangako, I will never leave you nor forsake you. Bago tayo dumako sa ating ikalawang bahagi, nais ko po, yamang ngayon po ay ilang oras na lang at ipagdirawang na yung dahilan bakit nagpasko, inaanyayahan ko po na tayo po muna'y manalangin at batiin natin ang magdiriwang ng birthday na walang iba kundi si Jesus at tilingin po natin sa Kanya na talagang mangyari ang Kanyang pangako na samahan tayo sa lahat ng sandali. Kung payag po kayo, inihiling ko po kayo na kayo po is mandaling yumuko ngayon at pumikit at tayo po ay manalangin. Ang gagawin po natin, ako muna po ang mananalangin, pagkatapos aanyayahan ko po kayong manalangin. At pagkatapos po noon, ako na muling mananalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po na sa gabing ito ay tiningnan namin ang iyong salita kung papaano ka dumating sa lupa
at sa kapatuloy ng panahon hanggang ngayon. Nang dahilan ng Pasko ay dumating ka at nangyari ang prophecy that God is with us, na ang Diyos ay sumasa amin. At sa lahat po ng aking mga kasama ngayon, ka-crowd one na nasa webinar na ito, pagpalain mo pong lahat, Panginoon. At bayaan mo mabuksan ang puso't kaisipan. At udyokan mo sila sa kapangyarihan ng Banal Espiritu na makilala kanila sa isang malalim, Biblia at makatotohanang kaparaanan. Salamat po. Salamat po. Mga crowd one, opo, kahit po mahina o nasa isip, inaanyayahan ko po kayong samahan ako sa panalangin. Ulitin po ninyo pagkatapos ko gantong panalangin. Sabihin po ninyo, dakilang Diyos na makapangyarihan. Sa oras na ito, sama-sama kaming lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat dahil dumating ka sa lupa. Ikaw ang dahilan ng Pasko. At yung pinapangako, ikaw ay isa sa amin at hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Nasa oras pong ito, Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso, ang aking kaisipan. Tinatanggap kita at kinikilala bilang Diyos, Panginoon, at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. At sa iyo pong kaarawan o sa aming pagdiriwang ng iyo pong pagdating sa lupa, nilirigalo ko po sa iyo ang aking pagsamba. Nilirigalo ko po sa iyo ang aking buhay. Maraming salamat po, Panginoong Yesus. Nawa po, higit sa lahat, ay mabigyan ka namin ng kasiyahan, ng kaligayahan sa magitan po ng pagtalima namin sa iyo pong mga salita at pagsamba namin sa iyong makapangyarihang pangalan. Salamat po, Panginoong Yesus. Maraming salamat po mga ka-crowd one. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga ka-crowd one kong ito na ngayon po'y kasama ko sa panalangin. Saan man sila naroroon, bahagi po ng mundo. Panginoon, sa ilang oras na to, bago magdiwang ang buong mundo sa iyong pagdating, yakapin mo sila ng iyong kapangyarihan. Panginoon, iparamdam mo na hindi ka malayo. Lalo na sila na malalayo sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Yakapin mo sila ngayon, Panginoon. Aliwin mo sila, Panginoon. Maranasan nila ang iyong kapayapaan ngayon, Panginoon. Lalo na po siya na may sakit karamdaman. Lord, nagsasalita ako ng kagalingan ngayon sa pangalan ng Panginoong Yesus. Siya na may problema, Panginoon, nagsasalita ako ng solusyon. Siya na may kalungkutan, Panginoon. Aliwin mo po, Panginoon. Sila po, Panginoon, na mayroong mga inaharap na mga challenge sa buhay. Panginoon, iparamdam mong hindi mo sila iiwan o pababayaan man lang, Panginoon. Salamat po, Ama. Binibigay po namin sa iyo ngayon ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Maraming salamat po, mga ka-crowd one. Amen. Merry Christmas Amen. po. Amen po. Yes, Merry Christmas po. Yan. Brother Eddie, meron ba tayong bisita? Pa-check, Ma'am Elisa, kung may bisita tayo. Tutuloy ko po itong crowd one presentation. Wala po tayong test ngayong gabi. Ayan. So, Wala po tayong guest. so puro member na po tayo. Po member. Ayan. So congratulations po sa lahat. Ano? Kung kayo po ay sumunod sa panalangin na yon, o kung kayo po ay talagang patuloy na naglilingkod ng tapat sa ating Panginoong Yesus, sa ating pong crowd one business, pangawakan po ninyo ang pangako ng Diyos. Hindi tayo iiwan o pababayaan man. Ito pong crowd one, hindi aksidenteng na-discover natin. At tingnan natin ang mga journey, ang simula natin mula April, mula kay 01,
ay talagang kalooban po, bunga ng matagal na pananalangin, bunga ng matagal na pag-aaral. Kaya ngayon pong Kapaskuhan na to, lalo nating panghawakan that God is with us. Ikaw na nagsisimula pa lang sa crowd 1, panghawakan mo yan, sasamahan ka niya. Yung naabot ng ating mga mentor, maabot mo rin. Ikaw na nasa journey na para bang hindi ka magtatagumpay dahil puro rejection, panghawakan mo ang salita ng Diyos. God is with us. I will never leave you, nor forsake you. Magtatagumpay ka. Kung gustong-gusto mo na maabot ang pangarap mo, I tell you, kabayan, mas gusto ng Diyos. Kung gusto mo na magtagumpay, kung gusto mo magkaroon ng financial freedom, kung gusto mo na talagang makasama ng pamilya mo, na maputol na yung malayo, kaya ka nagtatrabaho, nagsasakripisyo ng todo para sa kanila. Pagtiwala ka sa Diyos, hindi aksidente, walang aksidente sa Panginoon. Hindi aksidente na nakarating ka sa crowd 1. Pwedeng maging instrumento ng Diyos ang crowd 1 na yung deepest why mo, yung pinapangarap mo, yung gusto mo ay talagang ipagkaloob ng Diyos. Ang kailangan lang ng Diyos ay yung talagang tapat. Tapat na pagkilala sa Kanya, tapat na pagsamba, at tapat na paglilingkod sa Kanya. Tulad ng ating mga leader, sa ating pong araw-araw na webinar, lagi natin silang naririnig, lagi natin silang nakakasama, nandun po ang sentro ng kanila pong buhay ay ang Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus, siya po ang dahilan ng Pasko. Siya po ang dahilan ng season, sabi nga, walang Pasko kung hindi dumating ang ating Panginoong Yesus dito sa mundo. Kaya Merry Christmas po sa lahat. Maligayang Pasko po. At higit sa lahat, enjoy po natin ang presensya ng Panginoon at talagang ialay natin sa Kanya yung ating pong oras, yung ating pong buhay, yung ating pong pagsamba. Hindi ko po sinasabing hindi maganda o masama ang magbigayan ng regalo. Ang pinakamaganda po, ang mabigyan natin ng regalo muna ay yung dahilan ng Pasko, si Jesus. At ang simpleng pagkikipag-usap sa Kanya, ang simpleng pagpapasalamat na tayo po'y buhay pa, na tayo po'y malakas, na tayo po'y pinoteksyonan niya, ay magandang regalo na po sa Kanya. Then, pagkatapos po natin siyang sambahin, pasalamatan, ay maging pagpapala naman tayo sa nakapaligid sa atin. Tulad sabi ko, hindi ko po sinasabing masama ang pagre-regalo. Ang sinasabi ko po, dapat una ang Panginoon. Kumbaga sa business, siya po ang number 1 business partner po natin. Lalo na sa crowd 1, siya po ang the best business partner. Then yung pagregalo kay po yan. Ako po, welcome po akong regaluhan. Yung mga gusto regalo mo sa akin, ay welcome po ngayong Kapaskuhan. Maging sila po na nasa YouTube, live po tayo sa YouTube ngayon. Ayan po, maraming salamat po sa inyo pong panonood. Kung gusto po ninyo akong regaluhan, welcome naman po yan. Hindi naman po ako masira na yan. Then po sa YouTube, pwede po nyong gawin. I-click lang po nyo yung super chat dyan. Pwede na po yan. So, maraming salamat po. Si Roman, kung ano po yung decision nyo, magpe-present pa tayo ng crowd 1 or meron pa tayong ibang gagawin o magkakaroon tayo ng pagbabatian sa ating crowd 1 family dito sa crowd 1 team Europe International. Okay na yung pastor, magbabatian na lang kasi ay ano na, oo. Okay. Ay open ko lang po yung ating ano. Balik tayo sa ating host, Ma'am Lisa Dolor. Yan. Pwede na po mag-unmute po yung mga guests na ay yung mga natin, mga members natin. Unmute po kayo. Merry Christmas everyone. Merry Christmas. May guest po ako. May guest po ako. May guest pala si ma'am. Bago po mag-pay in, gusto po niyang makinig ng presentation sana. Bukas na lang po. Sino po ang guest niyo, ma'am? Si Jade Sermonia po. Nandito po siya sa loob? Opo, kanina pa po. Pwede po siyang magsalita? Jade, anak, mag-unmute ka. Hello, Jade.
Ayusin mo yung damit mo. Hello po, good evening po.